Grabe mga ka-Erts, mukhang dumating na nga ang isang announcement na talagang ikinagulat ng marami, pero hindi para magdulot ng gulo, kundi para magbigay ng respeto at proteksyon. Ayon kay Kuya July, nagdesisyon si Kailan Gaprab na bawal na munang gawa ng reaction content si VNC, pati na rin ang love team ng EDSI. At sa totoo lang mga idol, kung iisipin natin ng maayos, hindi ito negatibo, isa itong hakbang para sa kapakanan ng lahat. Alam natin kung gaano kalaki ang suporta ng mga tao kina Edo at VNC. Mula sa simpleng samahan, naging inspirasyon sila sa maraming viewers. Pero minsan, kapag sobra na ang exposure, doon na pumapasok ang pressure, intriga, at hindi pagkakaintindihan. Kaya itong naging desisyon ni Kailan Gaprab, para sa akin, isa itong malinaw na mensahe, inuuna niya ang kapakanan ng mga taong nasa paligid niya kaysa sa views o content. Hindi natin may kakaila na may mga bagay na nangyayari sa likod ng camera na hindi natin nakikita. At kung may, hindi magandang nangyayari, gaya ng sinasabi ng ilan, mas lalong tama na bigyan sila ng space. Hindi lahat ng kwento kailangang eye public, hindi lahat ng emosyon kailangang eye content. Minsan, ang tunay na malasakit ay yung marunong kang umatras para hindi na lumala ang sitwasyon. Mga ka-Erts, isipin niyo ito, kung mahal natin ang EDSI tandem, kung talagang sinusuportahan natin sila, dapat handa rin tayong respetuhin ang ganitong desisyon. Hindi ito pagtatapos, kundi pahinga. Hindi ito paglayo, kundi pag-aalaga sa kung ano man ang meron sila. At si Kailan Gaprab, bilang leader, makikita mo talaga na hindi lang siya basta content creator. Isa siyang taong marunong tumingin sa mas malalim na sitwasyon. Kung kailangan niyang higpitan ang rules para maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, gagawin niya, kahit pa may mga hindi agad makakaintindi. Kaya sa halip na matakot o mag-isip ng negatibo, gawin natin itong pagkakataon para ipakita ang tunay na suporta. Tahimik, may respeto, at may tiwala na darating din ang tamang panahon para sa lahat. Mga ka-Erts, ito nga ba ang kinatatakutan ng lahat? O ito ang simula ng mas maayos na direksyon para sa EDSI? Abangan natin, pero sa ngayon, respeto muna tayo. Mga ka-Erts, habang unti-unti nating pinoproseso ang naging announcement, mas lalong ilinaw na hindi ito simpleng pagbabawal lang, ito ay isang proteksyon. At kung titignan natin ng mas malalim, posibleng may mga nangyayari sa pagitan nina Edo at VNC na hindi na dapat gawing sentro ng usapan ng publiko. Pero linawin natin mga idol, hindi ibig sabihin ito na may masamang nangyari na kailangan nating i-judge agad. Minsan kasi, kahit gaano kaganda ang pinagsamahan ng dalawang tao, dumarating talaga sa punto na kailangan nila ng space para ayusin ang sarili nila. Hindi para maghiwalay, kundi para mas maintindihan ang bawat isa. At dito pumapasok yung pagiging responsable ni Kailan Gaprab. Hindi niya hinayaan na lumaki pa ang isyo, o ma-misinterpret ng mga tao ang sitwasyon. Sa halip, gumawa siya ng hakbang para i-control ang ingay, dahil alam niya na kapag dumami pa ang reaction videos, haka-haka, at opinyon, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Sa totoo lang, ang pinakamahirap sa pagiging public figure ay yung bawat galaw mo, bawat emosyon mo, pinapansin, binibigyan ng kahulugan. Kaya itong desisyon na, bawal muna i-react, ay parang pagbibigay sa EDSI ng pagkakataon na huminga, mag-isip, at ayusin kung ano man ang dapat ayusin, nang walang pressure mula sa labas. Mga ka-Erts, tandaan natin, ang tunay na suporta hindi lang nasusukat sa ingay, kundi sa respeto. Kung talagang solid ang fandom ng EDSI, kaya nating tumahimik muna kung yun ang makakabuti sa kanila. Hindi kailangan laging may update, hindi kailangan laging may eksena. Minsan, ang katahimikan, yun ang pinakamalakas na suporta. At para sa mga nag-aalala, normal lang yan. Dahil mahal natin sila. Pero sa halip na pangunahan ang sitwasyon ng takot, mas piliin nating magtiwala. Dahil kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, siguradong may dahilan kung bakit pinili nilang hindi muna ito ilabas sa publiko. At alam nyo mga idol, minsan ang ganitong phase, dito nasusubok kung gaano katatag ang isang samahan. Hindi sa harap ng camera, hindi sa kilig moments, kundi sa mga tahimik na laban na sila lang ang nakakaalam. Kaya sa ngayon, chill lang muna tayo. Walang panic, walang negative vibes. Ipagdasal natin, suportahan sa tahimik na paraan, at hintayin ang tamang oras. Dahil ang totoong kwento, hindi minamadali, kusang lumalabas sa tamang panahon. Mga ka-Erts, habang tumatagal ang sitwasyon, mas nagiging malinaw na ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa pagtatapos, kundi tungkol sa pag-aalaga.
Oo, maaaring may mga hindi pagkakaintindihan, maaaring may mga bagay na kailangang ayusin, pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng pag-asa. Sa totoo lang, minsan ang pinakamagandang nangyayari sa isang samahan ay yung nagkakaroon sila ng pagkakataon na tumigil sandali para mas makita ang tunay na halaga ng isa't isa. Kung iisipin natin, ang EDSI ay hindi lang basta love team. Isa silang kwento ng pag-angat, ng pagbabago, at ng inspirasyon sa maraming tao. Kaya kung may mga pagsubok man silang pinagdadaanan ngayon, normal lang yun. Walang perpektong samahan, lalo na kung nasa ilalim ito ng matinding atensyon ng publiko. At dito pumapasok ang mas malalim na punto, yung desisyon na i-limit ang reactions ay parang paglalagay ng boundary. Hindi para itago ang katotohanan, kundi para hindi na ito madagdagan pa ng ingay at maling interpretasyon. Dahil aminin natin, sa dami ng opinyon online, minsan lumalayo na sa realidad ang kwento. Mga idol, hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. At hindi lahat ng tahimik ay may masamang ibig sabihin. Minsan, ang katahimikan ay healing process. At kung yun ang pinagdadaanan ng EDSI ngayon, mas dapat natin silang suportahan sa paraang hindi nakakadagdag sa bigat na dinadala nila. At isang bagay pa ang napansin ko, hindi iniwan ni Kailangga Prab ang dalawa. Sa halip, pinili niyang protektahan sila. Ibig sabihin, may malasakit pa rin, may gabay pa rin, at hindi sila pinabayaan. Yun ang pinakaimportante sa lahat, may taong handang tumayo bilang shield kapag kailangan. Kaya sa halip na matakot, mas magandang tingnan ito bilang face lang. Isang yugto na lilipas din. At kapag natapos na ito, posibleng mas maging matatag pa ang samahan nila, mas malinaw ang direksyon, at mas totoo ang pinagsamahan. Mga ka-Erts, tandaan nyo, ang tunay na koneksyon, hindi nasisira ng simpleng problema. Mas lalo pa itong tumitibay kapag nalalagpasan ang mga pagsubok. Kaya kapit lang. Walang negativity, walang panghuhusga. Suporta lang tayo, tahimik pero totoo. Dahil minsan, ang pinakamagandang comeback story, nagsisimula sa isang tahimik na kabanata. Mga ka-Erts, sa puntong ito, mas nararamdaman na natin na ang sitwasyon ng EDSI ay hindi basta-basta issue lang, isa itong reality check para sa lahat, lalo na sa atin bilang supporters. Dahil aminin man natin o hindi, nasanay tayo na makita sila sa masasayang moments, sa kilig, sa mga sweet na eksena. Pero ngayon, pinapakita sa atin na may mga pagkakataon talaga na kailangan nilang harapin ang mga bagay ng pribado. At alam nyo mga idol, doon nasusukat ang tunay na suporta, hindi lang sa panunood at pagre-react, kundi sa pagrespeto sa desisyon nila kahit hindi natin lubos na naiintindihan. Yung naging hakbang ni Kailangga Prab na ipahinto muna ang mga reaction content, hindi ito para kontrolin ang kwento, kundi para protektahan ang emosyon ng mga taong involved. Dahil sa dami ng boses online, minsan hindi na nakakatulong, nagiging pressure na siya. At kung tutusin, malaking bagay na may isang leader na kayang magsabi ng, stop muna tayo. Hindi lahat kayang gawin yun, lalo na kung alam mong malaki ang mawawala sa engagement at views. Pero pinili niya pa rin ang tama kaysa sa popular. At doon mo makikita yung tunay na malasakit. Para naman kina Edo at VNC, ito yung pagkakataon nila para mag-reflect. Hindi sa harap ng camera, kundi sa totoong buhay. Kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, maaaring pagod, pressure, o simpleng misunderstanding, lahat yan ay normal sa kahit anong samahan. Mga ka-Erts, minsan kailangan talaga ng pause para mas maintindihan kung saan kayo patungo. Hindi lahat ng pause ay sign ng pagtatapos. Kadalasan, ito pa nga ang nagiging dahilan kung bakit mas nagiging malinaw ang lahat. At para sa atin na nanunood, ito rin ang pagkakataon para ipakita na hindi lang tayo nandito para sa kilig, kundi para sa tunay na suporta. Yung kahit walang update, kahit walang bagong eksena, nandoon pa rin tayo. Kaya kung may naririnig man kayong haka-haka o kung ano-anong kwento, huwag agad maniwala. Piliin pa rin natin ang maging kalmado. Dahil ang katotohanan, lalabas at lalabas din sa tamang panahon. Sa ngayon, ang pinakaimportante, nirerespeto natin ang desisyon, sinusuportahan natin sila, at hindi natin dinadagdagan ang bigat na dala nila. Dahil ang tunay na fans, hindi nang iiwan sa tahimik na laban. Mga ka-Erts, sa pagtatapos ng usapan natin ngayon, isang bagay ang malinaw, ang nangyayari sa EDSI ay hindi dapat katakutan, kundi intindihin. Oo, maaaring hindi ito yung nakasanayan nating makita, walang kilig, walang updates, walang eksena.
Pero minsan, ang mga ganitong yugto ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong viral moment. Dahil dito nasusubok ang lahat, ang samahan nila, ang desisyon ng mga taong nasa paligid nila, at higit sa lahat, ang klase ng suporta na kaya nating ibigay bilang fans. Ang naging desisyon ni Kalingap Rab, kasama ang announcement ni Kuya July, ay hindi para wakasan ang EDSI, kundi para bigyan ito ng mas maayos na direksyon. Isang hakbang paatras, para sa mas matibay na pag-usad sa hinaharap. At kung may mga, hindi magandang nangyayari, man, hindi yun dahilan para husgahan sila. Sa halip, gawin natin itong paalala na sila rin ay tao, napapagod, nasasaktan, at nangangailangan ng espasyo. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipakita. Hindi lahat ng kwento ay kailangang ipaliwanag agad. Mga ka-Erts, kung tunay nating mahal ang EDSI, dito tayo papasa sa tunay na pagsubok, yung kaya nating suportahan sila kahit tahimik ang lahat. Walang reklamo, walang negativity, walang panghuhusga. Suporta lang, respeto, at tiwala. At tandaan nyo ito, ang mga kwentong tunay na tumatatak, hindi laging puno ng saya. Minsan, dumadaan din sa tahimik, sa pagdududa, at sa pagsubok. Pero sa dulo, doon mo makikita kung gaano ito katibay. Kaya hindi ito ang katapusan ng EDSI, maaaring ito pa nga ang simula ng mas totoo, mas matatag, at mas inspirasyonal na kwento nila. Sa ngayon, maging kalmado tayo. Maghintay. At higit sa lahat, maniwala. Dahil ang mga bagay na mahalaga, hindi minamadali, pinapahalagahan. Ito ang inyong ka-Erts, patuloy na magbibigay ng malinaw, positibo, at totoong reaksyon para sa inyo. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At i-share mo na rin ito para maabot natin ang mas marami pang ka-Erts na patuloy na sumusuporta. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi, at stay positive lang tayo.